Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is October 21, 2025 at yon. Okay? So, pag-usapan na natin mga clear. Itong, wait. Itong sagot ni Senator Bongo. Tingin ko naman, well anyway, karapatan naman niya magsalita sa podium magsalita siya sa press con, mga clear. Pero tingin ko dito talaga, kapag nagsasalita ka sa press con, well anyway, kasi siguro si Senator Trillanes ka, nagpa-interview, di ba? Why not? Magpa-interview din ako. Di ba? Kasi it's more on perception, paawa, pakita sa tao na wala siyang kasalanan. Yun yung point nun Di ba? Inuunahan niya na palabasin na ang pagpapile ng kaso na to, di ba, ay isang malaking paninira lang sa kanya at ito ay isang pamumulitika. Di ba? So pakinggan natin mga ka-clear. Okay. Complaint, and now we are in the proper forum to prove the baselessness of his allegations. I now have the opportunity to answer him point by point before the ombudsman and not on media anymore. O yun na nga, pero nandiyan ka sa media at mukhang sasagutin mo rin. Di ba? Sige, tuloy. I will cooperate with the investigation and abide by its legal processes. The truth will be revealed and believe that justice and fairness shall prevail. I hope that the ombudsman will be fair. Ulitin ko lang po, I am one with the Filipinos in this crusade against corruption. Kasama niyo po ako. Labanan po natin ang korupsyon. Teka lang, nabalunan ako doon mga clear. Okay. Ulitin natin sayang, wala ngayong content nung interview kay BP Lustay tungkol sa salin. Meron po, pangatlo. Sunod dito, pang-apat. Hindi pang-apat. Pangalawa pa lang po tayo. Meron po, mixi, meron tayo. Tungkol sa salin, meron. So dito mga kaklira, mukhang nakalimutan niya na to. Diba? Sabi niya, he is with the Filipinos to fight corruption. Mga kaklir, hindi ako naniniwala sa kanya dyan. Definitely, hindi ako maniniwala sa kanya. Bakit? Okay, sige, pakita natin to Okay, wait lang mga kaklir. Wait lang. Hindi ako naniniwala na siya ay lumalaban sa korupsyon. Okay? Sige, pakita natin to. Nakita nyo na to, pero ididiin ko ulit na ako, personally, hindi ako maniniwala lumalaban siya sa korupsyon. Bakit? Yung among matagal niyang pinaglingkuran, umaming korap, pero wala siyang ginawa. Gaano siya katagal na nanilbihan kay dating Pangulong Duterte? Bilang mayor pa at bilang pangulo. Sige, ito. Pakita natin. Bakit hindi mo ito nilabanan kung totoong ayaw mo sa korupsyon? I hate corruption. Hindi ako nagmamakalinis. Marami rin akong nanakaw pero naubos na. So, wala na. See? Tapos, ipapangalandakan mo ngayon sa mga kababayan natin na ikaw ay lumalaban sa korupsyon. Diba? May issue nga about kay VP Sara Wala naman kami nandinig sa'yo. Diba? Wala kami nandinig. At isa ka sa nagpapahinto at pumapatay sa impeachment. Diba? Paano mo sasabihin lumalaban ka sa korupsyon? Diba? Sige, tuloy natin. So, doon pa lang, alam mo na. Kasi kung talagang lalaban ka sa korupsyon, noon pa lang, pinigilan mo na si Tatay Digong mo. Diba? Sinaway mo na. Okay, nireveal mo na. Diba? Nireveal mo na. Pati yung mga nakukuha flag, pati yung nangyayari sa Davao City noon, nung mayor pa si Sara Duterte, dapat napigilan mo na. Yung 51 billion ni Pulong, inala mo ba?
At least inalam mo ba? Di ba? Kung ano nangyari doon. Ikulong po ang mga kurakot at mga magnanakaw. Oo. Ikulong na ang mga Teka lang nga, tingnan ko ito mga kakli. Bakit pa yung pinakulong dati si dating Pangulo Duterte? Di ba? Yun yung tanong eh. Ang lakas ng loob ngayon na sabihin na ikulong ang kurakot, yung amo mo umaming kurakot eh. Pero wala ka namang ginawa. Yan ang problema eh. Parang nagmamalinis, good governance and everything. Pero pagdating kay Duterte, wala nang nagagawa. Tumatahimik, napipipi. Diba? Sige, teka lang ha. Tignan natin to. Ano pa ginawa niya dito? Okay. Tingnan natin na. O, di ba? Ito wala pang finality ang Supreme Court nito, ha? O, may motion for reconsideration. Pero sabi niya, respect as you order on Saturday 30 impeachment. Ba? Pinasagot mo ba tungkol sa mga di umanong katiwalian? Hindi, di ba? Hopefully, this will be a path for our unity as a nation, for the sake of our country and citizens, especially the poor. Especially the poor talaga. Pinag-usapan dito yung di umanong nawaldas na confidential funds. Tapos you're doing it, especially for the poor. Sige, tuloy tayo. Tatagal yung oras natin eh. Okay. buhaya, kasuhan, at ikulong na ang mga buhaya at mga mastermind. Mga clear, ang lakas niyang magsabi ng buhaya. Ibalik natin sa kanya. Si Tatay Digong ninyo ay umaming buhaya rin. Umaming korap. Diba? Meron bang pagkakataon na sinita mo man lang up to now? May pagkakataon ba siya ay kinundina mo? Diba? Wala. Wag pong ilihis yung issue dito. Tumbukin po yung dapat tumbuk. Kaya ka nga tinutumbok. Okay? Again, mga clear, wala tayong sinasabing siya yung may kasalanan na. Hindi tayo judgmental. Pero kung may nakikita sa'yo na dapat kang imbestigahan, huwag kang parang pagka pinagbintangan nyo kung korap, mag-aaway tayo. Huwag ganon. Hayaan nyo lang yung proseso. Kung makita mo na mahina naman ang ebidensya laban sa'yo, di good. Di ba mga ka-clear? That's the point. Kung mahina ang ebidensya sa'yo, di good for you. Maganda yon para sa'yo. Di ba? So, patunayan mo na lang. Hindi yung para siya nagtuturo ng iba. Yung kamay ni Senator Trillanes, sa'yo nakaturo eh. So, wag ka na muna magturo ng iba. Gumawa ka na lang ng magandang depensa. Diba? Kasi nangyayari dito, pinapalabas siya sa tao ngayon, malinis ako. Kumakalaban ako ng korap. Ayoko sa korap. Maliban kay dating Pangulong Duterte kasi Tatay Digong ko yun. At may utang na loob ako dun. Kahit korap siya, tatanggapin ko siya. Kahit korap siya, pagtatanggol ko siya. Kahit magnanakaw siya, hindi ko siya kakalabanin. At hindi ko siya tutuligsain. Kahit magnanakaw siya. Yung iba, ituturo ko. Yung iba, sabihin ko buhaya, except dating Pangulong Duterte. Hindi siya buhaya. Kahit magnanakaw siya, hindi siya buhaya. Ganun na nangyayari kay Senator Bongo. Di ba? That's 2018 eh. Kailan ba to? Natin yung data. Nung umamin siya na siya magnanakaw, 2017. July 2017. Alalay ka pa niya, SAP-go ka pa. Pero nung 2017 ba, tinuligsa mo siya? Never. Tapos ngayon, sasabihin ni Senator Bongo na siya ay matapang na kumakalaban sa korupsyon. Bukin.
napapansin ko parang naiba na po ang narrative. Parang O, di ba? Ginagawa niya ngayon, magkaroon ng mind conditioning sa mga nakikinig sa kanya na itong sinampas sa kanyang kaso ay walang kabuluhan. Nililihis lang ang totoong kwento. Mga ka-clear, kailan pa ba ito issue ni Senator Trillanes? Di ba sabi niya 2018? Di ba? 2018 pa to. Wala pa yung tungkol kay, di ba? 2018 pa to eh. Wala pa tayong pinag-uusapan about Zaldico, about Senator Joel. Wala pa. So, matagal na talaga tong iniimbestigahan ni Senator Trillanes. Kaya di pwede sabihin nililihis yung katotohanan. Diba? Kasi ito talaga yung nangyari. Kamag-anak mo naman talaga yung namayagpag, especially during the build. Diba? Ay, thank you po. Sino yung nagwa-watch from Las Vegas? March Castilla, thank you. Sino ulit yun? Yung nanguna. George Tevez, salamat po, sir. Tuloy. meron ng script, no? Na sinusunod o playbook. Paano magkaka-playbook? That's 2018. PCIJ pa lang, iniimbestigahan na ikaw. Meron na silang sinulat. 2018 pa lang. So, paano mo ma-connect ngayon? Kasi malamang tinuturo niya dito sila Saldico sa si Romualdez eh. Na yun talaga yung mga buhaya. Yun, tingin ko yun yung gusto niyang palitawin. Pero yung scene na yun, kila Romualdez at kila Zaldico, wala pa doon sa 2018 na iniimbestiga ng PCIJ sa ni Senator Trillanes. So, hindi na part ng script. Part ito ng kanyang investigation. So, yung tao ang wag niyong iligaw. Kasi nililigaw niya eh. Hindi ba? 2018 pa to eh. Pinakita ko sa inyo mga clear. Sige, pakita ko sa inyo. Ay, ano yun? Wait lang. Baka naman sinasabi niya, wala pang playbook dito. Huwag niyong iligaw yung mga taong nanonood sa iyo. 2018, Firms of Go, Bongo, Kin, Top, Contractors, many JVs delayed projects in Davao. 2018. Diba? Kumita ng malaki yung mga kamag-anak mo nung panahon na nasa pwesto kayo. And you cannot deny that. Hindi mo dinideny. Ang sinasabi mo lang ngayon, hindi ka nakialam. Pero the mere fact na may projects na nai-award sa pamilya mo kahit Class B lang ang license nila. At kahit mukhang wala naman silang malaking korporasyon. Mukhang single prop lang to. At mukhang maliit lang ang kanilang opisina. Pero despite that, bilyones ang nai-award. Bilyones ang nai-award sa kanila. Yun yung point. Diba? Yun yung point. The company that bears the initials of the presidential aid appears in Davao City's... bakit may Davao City dito mga ka-clear? So wala ba talaga kayong project sa Davao City? Ayan 10 biggest presidential aid appears in Davao City's 10 biggest contractors year on year from 2010 to 2017 according to DPWH data. Tapos hindi nyo maipakita yung DPWH at that time, hindi mapakita yung mga bidding records. Diba? Yan mga kalira, kita nyo ba? Ano ba to? CLTG Builders, ayan 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Ang lalaki So umabot siya ng 1.8 billion. Diba? Ito naman, ito pa. May joint venture with Alfrego pinagsama pa kayo. 178 million CLTG and Alfrego. St. Gerard and CLTG. Tapos, ito 1 billion, 1.1 3W Builders and CLTG. Ang swerte nyo naman kung license B kayo pero nabibigyan kayo ng ganyang kalalaki. Diba? 2.7 billion. Ito pa.
Incomplete projects. Ha? Okay. The project status records at the DPWH Bureau of Construction show that on April 30, 2018, Davao Region has 295 unfinished projects, including 136 or 46% bidded out by the DPWH Regional Office as implementing agency, and another 75 projects by the Davao City District Engineering Office. Diba? Incomplete projects in Davao Region by implementing office. Oh. 24 billion, no? Yan dapat din ito maimbestigahan. Oh. Okay? So, yun lang mga klite. Pakita ko pa iba. So, pinakita ko lang yan. Okay, so, balik tayo sa video. I am urging the ICI, the Ombudsman, and the DPWH to seek the truth. Tumbukin lang po yung katotohanan. Yun nga. Anong nangyayari sa kanya mga clear? Pinapalabas sa ibang tao, wala akong kasalanan. Wala. Sila, may iba dyan. May mga ibang buhaya dyan. Maniwala kayo o sa hindi, pag nagkamali kayo dyan, mas gugulo po ang bayan. Magulo. Diba? Mga clear, ito ha, the same to ha. 6 hours ago. October 21. So same line? Yun na po ngayon, mas gugulo po ang bayan. Magagalit po ang tao niyan, magulo talaga ito. Pakiusap ko lang po muli. Tumbukin lang po yung katotohanan. Seek the truth, not the script, if there's any. Oh? Yun pala, di mo alam kung meron eh. Wala akong favorite topic ngayon, pero ganda ng iyak ni Atty. De Horsey. Talaga, banat boy. Ito ay isa po itong diversionary tactic para ilihis ang atensyon ng taong bayan sa tunay na mga issue. Klaro naman eh. Nakapon nga lang, nabanggit ni former Governor Chavit Singson. Another diversionary tactic. O, parehong DDS katulad mo. Parehong DDS. O, pareho na kayo may kasong plunder. Kaya bago kayo siguro, ganyan, maganda nyo na i-depensa nyo, mga senator and Chavit Singson. Wala naman, kami ulit, dito sa mga kaklear, di namin kayo hinuhusgahan. Ang talamak po ngayon na korupsyon, talamak ang korupsyon ngayon sa kasalukuyang gobyerno. Oh. Ang dapat talagang panagot. Diba? Tignan nyo ha. Gusto niyang palitawin na nung panahon, Tatay Digong niya, walang korupsyon. Ngayon talamak. Ay talaga makikita kung sino ang kurakot ngayon kasi pinaiimbestigahan ni Pangulong Marcos Jr. Kaya alam mo yun, pag bukas ang mata mo, alam mo may nangurakot. At pinabuksan ng Pangulong Marcos Jr. yung mga mata natin para makita at mapanagot kung sino yung kurakot. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, nagsalita lang siya. May mga binanggit na mga miyembro ng Congress, mulang miyembro yata ng Senado, pero may pinakasuhan ba siya? May pinaimbisigan ba siya tulad nito? Tandaan natin mga klira, ang ICI nagbigay na po ng mga dokumento, nagrekomenda na po na kasuhan si Saldico. Huwag natin kalimutan yan. Nagpa-freeze na rin po ng assets. Meron na pong immigration lookout bulletin sa lahat na hindi nangyari noong nakaraan. Ngayon to lumalaki kasi pinapamulat sa mata natin. Na dati, takip yung mata natin. Tingnan nyo mga yung CLTG. Di ba nag-iimbestiga yung PCIJ? Nagbigay ba yung DPWH at that time? Central Office ng records ng bidding ng CLTG? O sino ba namumuno ng DPWH noon? Di ba si Senator at that time, Secretary Mark Villar? O ba't hindi nabigyan ng records? Of all transactions, nabigay pati yung bidding reports. Except CLTG. Bakit? Di ba? Kaya, ngayon, sabi niya, napakalaki daw ng issue ng corruption ngayon. Baka ngayon matitigil. Kasi sa inyong 6 na taon, wala kayong naayos na issue tungkol sa corruption. Ba? Anong
natin kay Belica, gaano ba kalalaki ang mga korupsyon na imbestigahan niya? 'Di ba? Yung kaldero nga lang ni Alan Cayetano nawala na sa issue. 'Di ba? Oh. Yung Farmally nga lang 'Di ba? Anong ginawa nyo? 'Di ba pinagtakpan nyo? Farmally issue, mga kakli, ang laki nun ba't hindi mo masabi yun? Ang gusto niyang gawin ngayon is walang corruption sa panahon nila. Pero yung Farmally issue, kaya nga galit na galit si Senator Dick Gordon dahil napakalaki na nawala sa atin. Nagdurusa na ang mga Pilipino noon dahil sa pandemic, sabay pa rin ang kurakot. Diba? Habang tayo ay busy sa paglaban sa COVID-19, yung iba doon, tuloy ng tuloy ang build. Tuloy ng tuloy ang knockout through Pogo, Farmally, na hindi nyo ito siniwalat. Diba? Nakatakip ang mata natin sa lahat ng issues dahil ang binubugbog sa tenga lang natin lagi ay puro droga. Droga, war on drugs, without talking about these Farmally issues. Tinakpan to Diba? Tinakpan to. Ayaw niyang papuntahin, diba? Ayaw niyang papuntahin yung mga tao sa hearing ng Senate. Naiyak-iyak na nga si Secretary Duque ng DOH. Ngayon, di ba? Di ba gustong kumanta na yung pera na yon na bilyones ang nag-utos niya na dalhin sa PSDBM para pamunuan ng PSDBM ni Christopher Lau na tao, Senator Bongo. O, di ba kumanta na? Kumanta na si DOH Secretary. Ang totoong issue. Ano bang totoong issue ngayon? Di ba ang flood control scandal? Mga ghost projects, mga anomalous projects. Mga clear, pinakita natin. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, puro baha. Puro baha. Nasaan yung 13,917? Pakita mo, Senator Bongo. Pakita mo. Pakita mo yung 13,917 na flood control projects ni dating Pangulong Duterte. Okay? Umamen. Then, di ba? Sorry, nawala ako. Okay. Umamin din si dating Pangulong Duterte na maraming ghost projects, pero anong ginawa nyo? Inimbestigahan nyo ba sa Senado? Hindi. Diba? Hindi. Nasaan yung ghost projects? Inalam nyo ba sa Senado? Senator Bongo? Hindi. Diba? Ay. Okay, anyway, mga kaklir, dyan lang tayo. Yun lang naman ang kanyang depensa Diba? Tignan lang na natin. Sana magkaliwanagan dito. Sana kompleto yung dokumento ni Senator Trillanes and sana depensahan naman niya yung kanyang sarili. Magkasalo sila Digongyo at Bongo sa katiwalian sa panahon nila. Samuel Salamanes. Okay, nako. Maraming salamat. James Sito TV. Thank you po. Medyo Yamamoto na-miss kita, Menchu. Thank you. President Attorney Yusek Bongo, dami issues. Free pa. Yaya, free gate pa. Sila yan, magkasama sila doon. Ni Christopher Lau. May mga letter yan. May paper trail yan sa free gate. And salamat Israel Navarro, CLTG Christopher leader ng Tokhang Gang. And tandaan natin, ang oversight committee head ng Tokhang, si Mayor Magalo. Thank you so much. Sa almost 5,500 na live viewers natin, baka pwede nyo nang pakiclick ang like, i-share at subscribe na din. Wala naman pong bayad ang pag-click ng like. Paki-like na po. Maraming salamat. Uy, may nagbe-birthday pala ngayon. Sino nga yung nag-birthday? Si Clarice Ong. Clarice Ong, nandito ka ba? Happy birthday to you. Clarice Ong. Happy birthday. Sino naman mga clear parang kay na tayo. Kay VP Sara na tayo. Sal N. Bye.